Narito po tayo sa isang Chinese restaurant po sa Hong Kong kung saan makakasama ho natin ng ilang community leaders ng Filipino community dito po sa Hong Kong. Kasama ho natin si Aling Sol, isang napakahusay na mananayaw. Si Aling Ophel at si Aling Nati. Of course, kasama natin si Kuya Alan at tayo magkukwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong. At ang maganda ho nito, ito po yung mga movers, ika nga, ng iba't ibang mga organisasyon na nakakatulong at nagbibigay serbisyo sa ating mga OFWs dito sa Hong Kong. Kuya Alan. And Kuya Boy, di ba, yesterday, pinag-usap namin Kuya Boy, grabe ka heartwarming, di ba, how Filipinos sacrifice, nung una sa pamilya pero extended family talaga talagang hindi nila kilala dito, pero nagkasakit or naabuso, pinalayas, kung paano nyo talagang saluhin. And then, of course, it's normal and we should complain kung kulang yung ginawa ng gobyerno, but ngayon yung parang, sige, complain kami, pero unahin muna natin tulungan siya. So, such heartwarming, pero such heartbreaking din pagka yung mga nagkasakit and everything. Umpisa natin ang ating kwentuhan, pero dito tayo mag-umpisa kay Aling Nati. Paano nag-umpisa itong pangkabuhayan ng mga proyekto, itong mga livelihood projects na ang tawag muna sa organisasyon ay? Diwat Kabayan, Ben Life Society. Diwat Kabayan, Ben Life Society. Bakit yun ang pangalan? Formerly, because of fans club sa Diwat Kabayan Fans Club before. Okay. Diwat sa magazine. Ang editor dyan, si Fundador Soriano. No, kaibigan ko. Oo. Sila po yung aming advisor, si Sol, at kilala mo. Si Fundi, ang inyong advisor. Okay. Ben Life, sila kasi yung beneficial life na umano sa aming inabsorb kami from biktima sa clinic, sila yung sumalo sa amin, doon namin inilagat yung mga ng educational plan namin. What happened during that time? Sabi mo nga marami kayo. Yung na biktima. So yung 100 victims na yan, siyempre, nung nagsik ako ng advice sa consulate, anong dapat gawin kako? Dahil ito kako yung nasabi ng consulate is personal niya yan, kuha ka ng lawyer, sabi ko, W kami, or punta ka sa pulis. Kaya doon po nag-isip ako na pag nag-pulis, siyempre, kailangan yung evidence mo. So, although maraming OFW yung umiiyak, pumupunta doon sa registration. So, ang ginawa ko, nagpag-signature campaign ako ng complete name, ano yung kinuha, kasi may pension eh. Nung araw talagang isa, mano-mano, at saka mano-mano pa ako noon. At saka pag humingi kang dokumento, linggo bago bumalik sa'yo. DHL pa ako noon. Bali nung March 24, 1995, pumunta na kami ng pulis. Marami kami. Kaya pagdating ng pulis, nagkakagulo. Alam mo naman mga bungangerang. Siyempre, alam mo naman yung mga tao, maingay. Hindi, at saka nilimas yung savings mo di ba? Kaya siyempre, galit ka. Galit to the point. Anong complaint mo? Sinong leader? Ayan. Sinong leader? Sino magre-represent sa inyo? Kaya bandang huli, ako tinuro. So, ikaw yung natira doon na leader. So, doon ang umpisa. And then? Ang ginawa, sinipirit ako, pinapunta ko dun sa inspector. So, bandang huli, Monday, Tuesday, Wednesday, warrant of arrest, Thursday, nahuli sa airport. After years of that, ano na ang ginagawa mo ngayon with yung members mo? So, sa ngayon, nasa livelihood tayo ngayon, pangkabuhayan. Abot kami. Dahil ang OFWs, mapakahirap. Dahil pag uwi nila, na-terminate sila, para kami yung daga, na pinakamahirap pa sa daga. Dahil ano yung alam? Pag uwi mo, ano yung gagawin mo? Anong trabaho? Magkita ng livelihood, let's say, meron tayong one-day workshop ng baking, paggawa ng pandesal. Tinuturo ko po yun, meat processing. Sa meat processing, sa isang araw, 10 lesson ang tinuturo ko. Package na yun. Kasi yung schedule yung mahalangan mo. Kaya nga yung sa 10 na yan, paggawa ng itlog, sardinas, tosino, langgonisa, mga yung bonus And isang araw, because most OFW sa Hong Kong, Sunday lang talaga pwede. Yes, one day po yung one-day workshop. Ang sinasabi niyo lamang po, Aling Nati, lahat ng ito ay ginagawa po ninyo dahil sa araw na kayo bumalik sa Pilipinas, merong kayong mga kaalaman. Yes. Punta naman tayo kay Aling Ophel. Dahil
napaka-interesante din. Ano ho ang inyong kwento at kayo'y napunta doon sa reflexology? Actually po, ang United Migrant Entrepreneurship and Livelihood Association, UMELA, kumbaga, we are training also na livelihood din po kami noong una. So, maraming humihingi ng tulong sa akin na nagpapahilot. So, sabi ko, at the same time, ang TESDA, pumunta rito for officially, nag-aral po ako sa TESDA at saka sa DOH. So, literally kayo literally, bunga ng sakit ng katawan. Yes po. Opo. Ay, lahat naman to bunga ng sakit. Kasi Pero po, sa kanya, literally. Yes. Kasi marami po yung mga kababayan natin na nakikita kong masama ang pakiramdam pagdating ng linggo, malungkot Minsan, sila. isang araw, isang weekend ka lang maglinis. Yes po. Ng buong bahay, Tapos, masakit na katawan mo. Eto, araw-araw. Talaga po, tapos sa mabibigat ang mga bag ng mga alaga. So, pagod po sila, may frozen shoulder, may stiff neck, tsaka yung kamay nila nagnanam. So, they asked me for help na mais yung kanilang mga pain. So, yun po nagsimula ako. At least, nag-test na passer ako, nagkapag-aral ako sa DOH. So, ginamit ko po yung opportunity na mag-form ng palitan ko na yung itinuturo ko. Kasi nag-entrepreneurial ako. Mula livelihood. From livelihood to entrepreneurial. So, financial literacy at the same time, nag-change ako, nag-focus ako ngayon sa massage therapy. Before is reflexology muna. But then, parang pagka sa reflex, mas lang kasi kamay lang at saka paa. So, kailangan ng mga kababayan natin yung buong katawan ma-relief to ease their pain. Okay. So, yun po. Marami naman po yung bawat mahawakan ko, naiis naman po sila. So, nag-focus na po ako doon. Tapos, yung mga officer ko sa livelihood, sabi ko, tuturuan ko kayo. So, namunga na. So, namunga na po. And then, through the, ng word of mouth, sa pag-outreach namin, kasi from 1998, nag-start na po akong mag-outreach sa Filipino community ng pagmamasahe doon sa Chater Road. Meron din, halimbawa, nagpamasahe lang, tapos biglang nagtanong, And then pwede rin ba ako turuan? Yes po. Through our outreaches program sa Filipino community at saka sa mga nag-aral na So may word of mouth, pero meron din word of action. action or Yes po. kung meron ka ng livelihood, marunong ka na magluto, nag-iisip ka na pag-uwi mo. Gumawa ng pansit Tapos, canton. Masakit sa tuwan mo na masakit ka na. Ang susunod doon ay sayawan na. Sige po. Ganito po kasi yon. Actually, isa lang naman ang puno namin eh. Kaming lahat ng mga leaders dito, nagkaroon lang ng mga sanga-sanga. So, naging progress po lahat ang aming ginagawa. Ngayon, para mabigyan naman ng di ba, kasiyahan ng lahat. Actually, itong binuo kong organization is a charity group. Filipino Image Society po. So, eto naman ako sa pagsasayaw. Para may bigyan naman po yung mga ibang miyembro namin ng kasiyahan tuwing Sunday. Nagpapasumba kami. So, tayo'y nasa tulay din. Yes po, sa tulay din po. Nasa kami. tulay? Sa And tulay then, din po. I want to participate. Paano ako makakasali sa inyo? Ganito po yon. Noon kasi walang mga Facebook. So we Tama. just invite mga members or mga kaibigan, uy, punta kayo sa tulay. Word of mouth, ika nga. Yes po, yun po. Nag-start po kami sa Zumba for a Cause. Kasi po Zumba for a cause. Yes po, kasi charity group naman po kami. Okay. Ang tinutulungan Ang po kasi balita ko namin. kung ano daw uso, hindi nahuhuli dito mga Ay, Pilipino. yes po. Totoo po yun. In-adapt talaga namin agad. Okay. Ilan ngayon ang miyembro ng iyong grupo? Meron po kaming less than 50. Okay. Pero itong less than 50, regular kayo na nagkikita-kita sa Oh, tulay? yes po. Talaga? Doon, tinawag po naming mansyon. Ang Mansyon. aming Sa amin naman, Umela University. Tulay University. Sa inyo naman ay mansyon ang tulay na FIS ito. mansyon. Sa amin naman, tulay Eskwela Cell.
Tulay Escuela Serie, Tulay University, Yun Mansyon. yung Mela Yes po. University. Ilang years na kami walang Di ba? nag-api pa doon. Di ba, Ate Sol, Ate Boy? Di ba minsan, let's say, naglalakad ka sa kalye na yun, ordinaryo, biglang nalaman mo yung history o yung kwento ng storya na yun, biglang ibang-iba sa'yo. Oo. So, I know I've walked that tulay a Tulay. couple of times. And of course, yung meaning kasi nakikita mo yung tropa. But now na kunikwento nyo, what you call it, ano naging history doon, paano nagsanga-sanga. Alam mo, excited akong bumalik doon para lang... Ganda, no? Iba eh. Kuya Boy, may konti tayong surprise sa kanila. Okay. Di ba? Kanina, sabi nga namin, kanina, sabi namin nga, that, the investing in yourself, di ba, the knowledge. So we want to learn more para kung paano, how we can help more and connect also with your families back home. So we want to partner with you. So from Cayetano in Action with Boy Abunda, this is 5,000 Hong Kong each for your organization. Check nyo lang mamaya, parang manipis yung kay... Dancing ba yung sa'yo? Parang manipis. Hindi. Pare-pareho naman. Thank you. So, thank you very much. Kuya Boy, ang Ate Sol, alam namin gaano ka-valuable yung time nyo. But thank you very much and I hope we can, as you bless others, di ba Kuya Boy? Yes. The show, CIA with PA sa Channel 7, GMA7 can continue to bless you then. Thank you, sir. Thank you po sa opportunity. Para sa lahat naman ng mga bagay na ginagawa ninyo para sa kapwa OFW, para sa ating bayang Pilipinas. Mula sa aming puso dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, lalong-lalo na sa, I like that, the AAA, Alan Action Agad. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Kami magbabalik po dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank JC Organic Barley. Live healthy. Choose good life. And Seymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.